Magandang umaga sa ABN. Salamat sa pagpapaunlak na makapanayam ka ngayong umaga. Magsimula tayo sa paglaki mo sa Lipa. Maaari ka ba magkwento ng ilang mga detalye dito? Sa Lipa, ako maagang naulila. No? So, yung aking tatay namatay wala pang 1 taon yata ako. Pagkatapos, later mga 5 taon makaraan, namatay naman yung aking mother. At sa pag-aalaga ng aking lola sa ama, no? Ako lumaki. Kasama yung aking kapatid na si Leticia. Sa Lipa, ang kapitbahay namin ay mga katulad din namin mga lower class, no? At sa paglalaro, ang mga laro namin katulad ng laro ng mga karaniwang bata noon, espadahan, Indian cowboy, patakbo-takbo sa paligid ng bahay. Isang aktibidad din noon ay yung pagkukolekta ng mga pira-pirasong pinggan, no? Na ang tawag namin ay purunggo. Karaniwan yung mga basag na pinggan, karaniwan natatagpo sa ilalim ng mga banggera ng mga iba't ibang bahay. At yun ay tinitipo namin kasi merong mga pinggan na may magandang disenyo. At yun ay pinagbubukod-bukod namin yung mga karaniwang basag na pinggan at saka yung mga special na basag na pinggan. Ang aking simula sa pagkukwento ay sa pamamagitan ng paglaro sa mga insekto na tulad ng salagubang na parang gumaganap ang mga salagubang sa papel ng mga mga magkakaaway, nagbabanggaan. Ang mga ideya na yun, nakuha ko sa mga pelikulang napanood ko noon. Mga pelikula na mainly Indian cowboy at saka bakbakan. So, ganun ang naging aktibidad ko bilang isang bata na lumalaki sa isang provincial neighborhood. So, paano ka nahilig magbasa noon? Ang pagbabasa ay na kahiligan ko, hindi pa bilang ay tuwirang pagbasa sa pahina, kundi sa pakikinig sa aking mga tiya na tuwing Huwebes bumibili ng liwayway, pagkatapos yung nobelang dugtungan ay binabasa nila sa aming mga magpipinsan na natitipon sa bahay niya. Paano naka-apekto yung Lipa sa pagsulat mo at sa naging pagkatao mo? Dahil ang Lipa ay may mahabang kasaysayan, sa kwento ng mga nakatatanda na umaalaala sa pinagdaanan ng bayan, naging natanim sa aking isipan na ang aking nilakhang lugar ay merong kasaysayan at binabalikan kung nais ko sana na magkaroon ng bahagi doon sa kasaysayang yon. At doon nga sa aking ginawang drama na Hibik at Himagsik ni na Victoria Lactao, ang mga pangyayari ay aking ginanap ang mga pangyayari sa aking bayang tinubukan. So, bahagi yun ng aking
lilingkod sa bayan na maipakilala ang naging papel ng Lipa bilang isang bayan sa panahon ng Himagsikan. Sa iyo naman pagkatao, paano siya nakapagtulong humulma? Sa aking pagkatao siguro, yung aking pagkamakabayan ay bunga ng pangyayaring ang mga maraming kwento ko narinig sa mga nakatatanda ay ang tungkol sa kabayanihan ng mga Lipenyo. Yung susunod ko naman tanong, parang background. Ano yung educational background mo na natamo? Okay. Ang aking mga taon sa elementarya ay sa Lipa Elementary School na katabi lamang ng aming tirahan. Tapos, sa high school, sa Mabini Academy ako nag-aaral. At marahil yun ang panahon na para sa akin ay nagdulot ng masasayang araw. No? Dahil yung mga naging kaibigan ko doon sa high school na yon ay tunay na naging malapit sa akin. Ang kolehiyo, siyempre, ang aking balak noon, ang tanging eskwelahang alam ko na pupuntahan ng isang magkukolehiyo ay UP. No? Wala akong nalalaman tungkol doon sa mga exclusive schools. No? Kaya handa na akong sa UP pumasok para magkolehiyo. Yung aking guardian na siyang susuporta sa aking pag-aaral, isang komersyante, linggo-linggo lumuluwas sila sa Maynila, namimili ng material para sa mga ready-made clothes. At sabi niya, ang layo-layo ng UP sa Maynila, pagka may pumupunta sa Maynila para mamili, gusto ko sana makaabot kaagad ako sa iyo. Sabi sa UST ka na lang mag-aaral. Ayun, sa UST ako napunta. At ang iyong PhD? Ang PhD, nung katapos ako sa UST, ang aking, nung nag-aaral pa lamang ako sa UST, ang aking pangarap ay makarating sa Estados Unidos at doon makapag-aral. Kaya pagka-graduate ko, ang isang hinangad ko ay magkaroon ng scholarship na magdadala sa akin sa Estados Unidos. At ganun nga nangyari, nag-apply ako sa Fulbright at nagkapalad ako na maging isa sa mga awardees. So napunta ako sa Indiana University at sa Indiana University nag-aral ako ng comparative literature. Yung aking mga taon bilang MA student sa universidad sa Indiana ay halos ginugol ko sa pagtingin ko noong pagpupuno sa aking edukasyon. Kasi parang ang aking pakiramdam parang kulang yung aking cultural upbringing sa UST. Kaya inis ko kailangang punuan ko yung mga kakulungan sa pamamagitan ng panonood ng mga sine, mga drama, opera, pakikinig sa jazz, lahat ng mga bagay-bagay na itinuturing kong mahalaga para sa isang manunulat na kinakailangang magkaroon ng maraming karanasan sa larangan ng kultura. Pero bakit biyan ang sinulat mong disertasyon ay tungkol sa panulang Felipe Tagalog? Nagsimula yan sa ganito. Nung ako'y mag-graduate, nung ako'y magtatapos na ng coursework sa PhD, kinakailangan ko mag-apply ng
mag-apply sa graduate school. At mayroong proposal, kailangan magharap ka ng proposal kung anong iyong tutunguhin sa graduate school, sa PhD sa particular. Noon, ang aking naisip ang gusto kong sulatin ay tungkol sa mga manunulat sa wika Ingles sa India. No? Tulad ni na R.K. Narayan. At buo yung aking proposal na aprobahan. Nung may magtanong sa akin, isang kagagaling lamang sa UP, mag-graduate school din siya sa Indiana, at tinanong niya sa akin, anong isusulatin sa iyong disertasyon? Sabi ko, Indian fiction in English. Sabi, napanganga siya at sabi niya, bakit tungkol sa manunulat sa India? Bakit hindi tungkol sa mga Filipino? Kaya noon, nabuksan ang isip ko na, yun nga palang aking pag-aaral ay dapat iukol ko sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa Pilipinas. At yun, naisip ko, sige, ang susulatin ko na tungkol sa panitikan ng Pilipinas at ayun, sa particular, panitikang nakasulat sa wikang Tagalog. Parang sa kabuuan pa lang buhay mo noon hanggang sa Indiana at pagbalik mo, parang very straightforward na academic life, no? Saan ang galing yung iyong aktivismo at ang shift sa pagiging makabayan? Mahabang kwento tungkol sa aktivismo ko, no? Sa Ateneo, nagtuturo ako, nasa Department of English ako. At bilang isang serbisyo sa mga estudyante, naisipan kong sumali sa Days with the Lord. Ang Days with the Lord ay isang retreat ng mga kabataan at ang magiging papel ko doon ay bilang isang adult na dumadalo sa mga sesyon ng retreat. Ayun, naging tungkulin ko bilang guro sa Days with the Lord, parang magpayo sa mga kabataan, sa mga estudyante na may problema. Dahil nag-a-attend ng retreat, karaniwang mga estudyanteng may problema sa pamilya, may problema sa pakikipagkaibigan, etc., etc. So, naging parang counselor ako. At matagal din akong nasa Days with the Lord. At minsan naisip ko, bakit ba ako dito sa mga kabataang mayayaman, naghahangad na makatulong? Merong mga, noon nagsimula ng aktivismo. Ang slogan paglilingkod sa bayan, sa masa. At naisip ko, mas dapat iniukol kong aking panahon sa paglilingkod sa mga karaniwang mamamayan. Mga mamamayan na walang access sa luxuries, sa mga aktibidad ng mga mayayaman. At yun, doon nagsimula ang aking pagkiling sa kilusang masa. So ano ba na naging buhay mo sa panahon ng mga Marcoses, no? Lalo na ng deklarasyon ng martial law. Sa panahon ng martial law, nang ito ay ideklara, alam ko na ako isa sa mga aarestuhin, no? Dahil tagapangulo ako ng Paksa, isang organisasyon ng mga aktivistang manunulat. At lantad naman talaga yung aking partisipasyon sa kilusan. Kaya naglaylo ako, nakitira ako sa bahay ng isang kaibigan sa Tondo. At sa panahon yon, hinihintay ko na magkaroon ng tawag sa akin para
pumasok sa underground. At ganun nga nangyari, mga 2 linggo ako sa Taguan at sinundo na ako para tumira sa isang UG house. No? Doon sa UG house, ang naging tungkulin ko ay pamatnugutan yung isang publikasyong kultural na ang layunin ay bakahin ang ideolohiya ng mga Marcos na nagpapanggap na makabayan, subalit tunay na mapaniil ang kanilang mga patakaran. Nung ideklara yung martial law, ano yung yugto na nakulong ka nga at na gaano katagal at yung paglaya mo rin at pagbalik dito sa academic life at literary circles? Ako'y ilan lipat ng bahay, no, UG House. Meron kaming lugar sa Quezon City na rest station na doon yung mga communication iniiwan para ma-pick up ng mga ibang kasama. Si Ricky Lee ang nakatira doon sa bahay na yon. At minsan may yung nag-acupuncture kay Ricky Lee ay nahuli ng militar. Kaya't ang warning, kailangang umalis kaagad sa bahay para pangalagaan na yung nahuli ay posibleng matuklasan ng militar kung saan siya pumupunta. At nandun ako sa bahay ni Ricky. So sabi ko, kailangan umalis ka na sa bahay na ito. Nagmatigas si Ricky, sabi niya, hindi na ako aalis dito. So, ng kinabukasan, umuwi ako sa bahay, sa aking UG house. Sabi ng mga kasama, kailangan talagang paalisin mo si Ricky. So, early morning, sakay na ako sa bus, papuntang Espanya. At kakausapin ko si Ricky para tumakas. Yung pala, si Ricky napuntahan na ng mga sundalo nung madaling araw at siya dinala na sa kampo. Nung ako'y kumatok doon sa pinto, nung bumukas yung pintong, bahagyang bumukas, sabi, tuloy po kayo. May humawak agad sa aking braso. Kaya kumawala ako at nagsimula akong tumakbo. Ang hangarin ko sa pagtakbo na yon ay siguro hindi lamang makatakas, at kung makatakas, hindi man ako makatakas, ay siguro parang suicidal yung aking pagtakbo na yon. Kung barilin nila ako, di mamamatay ako, hindi na ako makukulong, hindi ako nakatagal sa pagtakbo. So, tumakbo ako lumabas ako ng Espanya, tapos sinalubong ko yung traffic. Hindi nila ako tinantanan. Nang hapon ako na pasok ako dun sa isang drugstore at doon ako nahuli. Humihingal. So, ayun, nakulong ako at tumagal ng halos 1 taon yung aking pagkakulong. At sa pangyayaring iyon, naging pasya ko para sa akin sarili. Hindi na ako magsusulat habang ako ay nasa kulungan. Sapagkat kung ako ay magsusulat, magiging ebidensya pa yon na gagamitin sa akin. So, ngayong
ang naging aktibidad ko sa kulungan ay nag-aral ako ng pagmamakrame. Naging mahusay ako mag-gawa ng Nakakagawa ka ng duyan? hindi naman duyan, malaking proyekto na yon. Pero yung mga wall decor. Bukod sa roon, nandun pa yung ibang activity na gardening. Ayun, gardening gusto ko. So, pagtatanim at pag-aalaga sa mga halaman. Nung ako'y palayain, nalungkot ako dahil parang malalayo ako doon sa aking mga naging kasama sa kulungan. At yung lipunang ginalawan ko bilang isang political prisoner ay lipunan ng mga taong kilala ko ang mga paniniwala sa buhay at alam ko ang kanilang naging karanasan sa kanilang pagkilos bilang mga aktivista, bilang mga gerilya, no? So, pero tapos na 'yon na kung nung ako'y lumabas, iba naman ang buhay na dinatnan ko sa labas, no? Dahil noong panahon na 'yon, sa mga department store window, usong-uso yung mga modelo, buhay na tao na gumaganap sa papel ng mga mannequin, no? So nandun sila naka-display sila, alam mo buhay ang mga tao na ito, pero hindi sila nakipag-usap, hindi sila gumagalaw. Kanyon, laki ng epekto nun sa akin. Naiyak ako. Ano itong mga tao na ito na tunay na tao pero nagpapanggap na hindi tao? Parang ganun ang sitwasyon sa panahon ng martial law, tingin ko, na kailangan ng mga taong magpanggap na iba sila sa tunay na pagkatao nila. So yun ang isang karanasan ko sa panahon ng makalabas sa kulungan. Pero hindi rin naging swabe biyan yung pagbabalik mo sa akademya, di ba? At maaari ka ba magkwento ng konti dito? Nung ako'y makalabas, meron namang dati kong estudyante na noon ay may opisinang pinamamahalaan na tungkol sa pagsusulat. Nagsusulat siya ng mga polyeto at saka talumpati para sa mga burokrata ng martial law. At so nandun ako, sa opisina na ito, ang aking designasyon ay bilang isang consultant sa wika. At doon nagkaroon ng pagpaplano yung head ng office na maglabas ng isang publikasyon sa wikang Tagalog, wikang Filipino, bilang tugon sa sitwasyon na sa panahon ng martial law, yung mga publikasyon na pinaglalabasan ng mga artikulo tungkol sa aktivismo, tulad ng free press, tulad ng graphic, ay bawal na, no? Hindi na sila naglalabas. So, kailangan isang publikasyon na nasa wikang Filipino para sa mga estudyante at profesional na gustong matuto ng pagbasa sa wikang Filipino. Kaya yung Sagisag, yung magazine Sagisag ay noon na conceptualize. At ako ang tumayong editor. No. Yung pagbabalik mo sa akademya nun. Paano? Kaya nalipat ka rin sa UP, di ba? So, nung ako'y nung ideklara ang martial law at ako ay mag-underground, umalis ako sa Ateneo. Walang paalam. So, nang ako ay laya, babalik na ako sa Ateneo at
yung kaibigan ko si Rolando Tino ay meron ng siya head ng Department of Filipino. Handa niya akong bigyan ng posisyon sa kanyang departamento. Sa totoo lang, dapat pag ako ay makalaya at gusto kong bumalik sa Ateneo, dapat walang problema sa aking pagbalik dahil full professor na ako sa Ateneo noon. So, tenure, meron akong tenure. At wala namang kasong iniharap sa akin, laban sa akin ang universidad. Pero, nung mabigyan na ako ng assignment ni Tinio, sinabi sa kanya ng dean na hindi ako pwedeng makabalik sa universidad dahil daw sa aking mga aktibidad bago mag-martial law ay marami akong nasaktang tao. O di, nangyari yun, hindi ako makabalik sa akademya. Sa UP naman, si Pete Daroy ay head ng Department of Filipino at ako ay kanyang inalok na sa kanyang departamento mag-apply. So natanggap ako sa UP at doon, ayun, nagsimula yung mahaba akong paglilingkod sa UP. Paano rin binago ng martial law ang panitikan at yung pananaw mo sa pagsulat? Ang martial law bilang parang aksyon ng isang gobyernong tinawag ng mga aktivistang pasista, no? Isang gobyernong nagigiit ng mga patakaran sa mga mamamayan at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na makapagpahayag ng kanilang opinion. Lumikha ito ng isang anyo hindi siguro anyo, kundi isang attitude ng mga manunulat na itong paniniil ng gobyerno ay kinakailangang banggain o kung hindi man tahasang banggain, ay palihim na tutulan ang mga patakaran. No? At yung ganitong attitude ay nagbunga ng mga babasahin na sa isang banda ay tila inosente, pero kung pakalilimiin ay lumilitaw na lumilihis sa tinatakdang patakaran ng pamahalaan. Ang mga kwento at tula na nasulat sa panahon ng martial law ay kababakasan ng mga paniniwala ng mga aktivista tungkol sa paglilingkod sa bayan at tungkol sa paggigiit na sa kalayaan ng At naging ganito rin ba yung pagbabago ng iyong sariling mga akda? Sa aking kaso, ang una kong akdang sinulat pagkatapos makalaya ay isang adaptasyon ng mga alamat ng mga manobo. Ito yung naging buod ng dulang Tales of the Manobo. No? At tungkol sa buhay ng mga karaniwang tao, ng mga manobo. At ang layunin ko noon ay sa pamamagitan ng mga eksenang hango sa mga alamat ng mga manobo ay maipahiwatig sa audience yung sitwasyon umiiral sa lipunan. No? So, nandun yung mga padaplis na pagtukoy sa mga patakaran ng Marcos government. Pero ganyan ba talaga ang buhay ng mga intelektual nung panahon na ito at manunulat, no?
parang hindi mo talaga matatakasan ang mga Marcoses, kaya yung publisher ng Sagisag ay isang sangay ng pamahalaan. Yung dula, ang una mong dula na nasulat ay in-stage sa CCP. So, ganun ba talaga yung iyong komentaryo ay lalabas na lang dito sa mga akda mong nasulat? Meron, siyempre, iba-iba rin ang mga intelektual noong panahon na yon. Meron mga intelektual na tahasang naglingkod sa burokrasya ng martial law. At meron namang patuloy na naglabas ng mga akda na sa isang banda ay inosente, pero sa kabila ay hindi naman tahasang inosente. So, yung pag-iwas sa pagkakulong, pag-iwas sa persekusyon ng militar. So, ganun yung kalagayan ko bilang isang dati ay pinuno ng paksa na isang organisasyong malinaw ang commitment sa revolusyon. No? Kailangan kong humanap ng paraan upang hindi naman, kung yun parang betrayal of yourself. Halip na ikaw tahasang magtaksil sa iyong pinaniniwalaan, umiisip ka ng paraan upang maigiit pa rin ang iyong mga ideya, bagamat alam mong nanganganib ang iyong buhay kung ikaw lubusang maglalantad ang iyong mga paniniwala. Ilan lang kayo biyan na nakakapagsulat at mataas ang kalidad sa pagsusulat, syempre sa iba't ibang genre, no? Yung sanaysay, dula at tula. Paano ba nangyari ito na usually ang mga manunulat ay kilala lang sa mastery sa isang forma, pero sa kaso mo napakarami itong mga forma na ito. Interesado ako sa teatro. Nung pamang ako'y tuturo sa Ateneo, bahagi yan marahil ng impluensya ni Rolando Tino sa akin. Saka, nung ako'y nasa US, talagang sinikap ko na hanggat maaari ay matutuhan ang pagkilos sa larangan ng teatro. No. Hindi ka naman frustrated actor? No, hindi ako pwedeng actor dahil ang karanasan ko sa UST nung ako nag-aaral pa ay director ako, gumanap ako ng papel ng isang tauhan. Hindi ko matandaan yung mga linya sa nervyos, no? Kaya hindi ko na inisip na ako maaaring gumanap sa entablado. Ako, backstage person ako. Pagka merong music na kailangan, ako yung magbababa noong tone arm noong record player para magkaroon ng music yung eksena. Tumutulong ako sa pag-aayos ng entablado. Ganon ang naging papel ko At sa iba pang larangan? Sa ibang larangan, ko lang naman, mahilig ako sa pelikula. Nung ako'y bata, sa lipa pa, ay talagang hilig ko na ang manood ng sine. At gayahin yung mga napanood ko dun sa aking childhood games. Doon sa mga salagubang. No? So yun, doon ako, yung aking interest sa pelikula ay natuon doon. At nung pamang ako'y nasa UST, yung mga movie reviews ng Time Magazine ay
tunay na hinangaan ko at hinangad kong ma-master ang pagsusulat ng review sa pelikula. Yung ibang larangan, yung tula o dula? At tula, at siguro, masasabi ko na ang tula parang nakipumasok sa UST, para sa akin, madaling makinilahing anyo. No? Nagsimula akong naghangad maging kwentista at nakasulat ako ng mga 2-3 kwento. Pero nahirapan ako sa pagmamakinilya dahil hindi ako aral sa pagmamakinilya. Tsaka, pagka nagkamali ka sa original sa makinilya, buburahin mo yung original. Pagkatapos, yung carbon copy ay buburahin mo. Nakakapagod, nakakabuisit. So, ang tula, madaling rebisahin. Ang tula, nakikita mo sa pahina, pagka nasulat mo ay pwede mong makita yung kabuuan ng tula sa mga pahinang iyong ginamit. So, doon ako na gumawi sa paglikha ng tula. Sa dula, ayun, dahil nga hilig ko naman sa teatro, nung ako nasa kulungan sa IPIL, yung detention center na pinagkulungan sa akin, nakabuo kami ng cultural group. At doon, nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga karakter at yung kanilang mga sasabihin, yung mga kanilang kakantahin. Kasi noon pa man, ginagamit ko na yung ideya na merong existing melody, usually mga yung mga popular songs, nilalagyan ko ng bagong lyrics. So, yun yung Tales of the Manuvo was my first attempt to write original lyrics for characters sa isang dula. At parang doon naman naghalo yung pagiging makata mo sa mandudula kasi kilala ka naman talaga bilang isang librettist, no? Exactly. Sa yung mga kanta na nilalagyan ko na sinusulat ko, ay actually mga short poems, masasabi natin short poems, na nilapatan ng musika ni Nonong Pedero, ni Ryan Cayabyab, ganun ang nangyari. Bilang makata naman, ano yung inyong proseso ng pagsulat? Dahil kakaiba kayo, dahil hindi kayo parang sistematisado na merong balangkas kagad ng koleksyon ng mga tula. Oo. Bilang makata, ang proseso ay marahil magsimula sa isang parirala, phrase, o kaya isang tagpo, eksena, at doon ko pinaiikot yung aking yung aking paggamit ng talinghaga, paggamit ng mga technique, poetic technique tulad ng irony, etc., etc. Pero kayo din maraming din sa mga tula nyo ay triggered na mga particular na kaganapan sa lipunan. Paano ba nagsisimula yun na naantig kayo at lalabas ang isang tula pagkatapos nitong karanasan? Bilang aktivista, siyempre laging ang iyong imahinasyon ay dinidisiplina mo upang ituon sa mga pangyayaring ipinapalagay mo makabuluhan, mga paglikha ng mga akta na inaakala mong makatutulong sa mga kasama, sa mga karaniwang mamamayan. So yung ganong orientasyon ay
laging buhay sa akin. So, may mga tula na nasulat, hindi sapagkat bukal sa aking kalooban, kundi dulot ng pangangailangan na makapagpropaganda para sa pagkilos ng mga mamamayan. At ganito rin ba ang pananaw nyo sa kritisismo at pagsusulat ng mga maikling sanaysay na may particular din mensahe sa particular na kilusan o mamamayan? Oo. Teacher ako, no? At bilang isang guro, laging merong layuning tinutungo yung aking pagsusulat. So, nais kong makatulong o panlinawin, halimbawa, kung ano ba yung tinatawag na inspirasyon. Nais kong linawin kung ano ba yung hinihinging sining sa isang kwentista o isang nobelista. So, laging merong, pag ako'y sumulat ng isang sanaysay o isang kritisismo, meron akong tinutumbok na problema na maaaring naging problema ng isang kabataang manunulat o ng isang adult na manunulat na hindi ko sinang-ayunan ang paggawa ng kanyang mga akda. Kayo din tinataguri ang guro ng mga guro. Ibig sabihin, napakalaki din ang impluwensya nyo sa mga sumunod na henerasyon ng mga manunulat. Paano ba kayo nagkaroon ng interes at commitment na napakahalaga ng papel ng pagtuturo at scholarship? Ganoon, na yung mga estudyante ko, siyempre, bilang isang guro, may hangarin ako na yung aking mga iniisip ay mailipat sa mga estudyante ko. At hindi lamang yung iniisip, kundi yung niloloob, yung hangarin mo na mapaglingkod ang panitikan sa isang kilusan. No? Kaya sa aking pagtuturo, lagi kong hinahangad na yung mga estudyante ko ay magkaroon ng katulad na orientasyon ng sa akin. No? At marahil yun ang dahilan kung bakit yung ilang kong mga estudyante ay nagkaroon din ng orientasyon katulad na sa akin. Sila ay naging kritiko at sa kanilang guro at sa kanilang pagtuturo at pagkikritisismo ay kanilang ibinahagi yung kanilang natutuhan sa aking pananaw, sa aking practice bilang isang kritiko. Kayo ay nililabel o tinataguri ang isang makabayang manunulat, no? Ano ba ang inyong pagkaunawa dito sa kategoryang ito? Ang isang makabayang manunulat ay isang manunulat na laging iniisip ang ibubunga ng kanyang sinulat sa isang kilusan, sa isang individual, sa isang bayan, no? Kaya kung tinatawag akong makabayan ay sa dahilan na madalas ang nagiging laman ng aking mga akda ay may kinalaman sa bayan at sa pangangailangang ang mga mamamayan ay magtuon ng pansin sa kapakanan ng kanilang kapwa mamamayan. Pero anong tingin niyo dun sa kritisismo ng ilan na may limitasyon ng pagiging makabayang manunulat kumpara sa humanistiko nitong perspektibo, no? At alam naman natin na may kontrobersya yung pagiging national artist nyo dahil may sektor na nagsasabi na national artist lang naman yan ng isang sektor, na makabayang sektor ng lipunan. Hindi yan pambansa ang naging kontribusyon ni Bien. Sa
Palagay ko, yung ganong pagtingin ay isang napakalimitadong pananaw sa pagkilos at pagsusulat ng isang manunulat. No? Ang isang manunulat ay laging may mga mapagpipilian, may option. At kung sa kaso ko, ang aking option na pinili ay yung gawing makahulugan yung aking mga sinusulat para sa mga mamamayan. Iyon ay isang bagay na pinauubaya mo sa pagpapasya ng isang manunulat. Siya ang nakakaalam kung ano ang gusto niyang maisulong bilang isang individual na lumilikha ng tula o dula o kwento. Ang hindi option na yung pagpili ng kung pambansa o pambayan ang iyong sinusulat. Iyon ay dikta ng conviction ng isang manunulat. Kung ang hangarin niya ay lumikha ng isang tula o dula o kwento na sumasaklaw sa pananaw at damdamin ng sangkatauhan, wala siya, hindi nakafocus sa isang particular na audience, kanyang pasya yun. No? Bunga yun ng kanyang personalidad, yung mga puwersang humubog sa kanyang pananaw sa buhay. Yun ay pinauubaya natin. Ganun talaga. Merong mga manunulat na ang layunin ay kumonekta sa buong sangkatauhan. Sa aking kaso, nahihirapan kong gawin kumonekta sa mga taong hindi ko pa nakikilala, mga taong hindi ko pa naririnig ang opinyon. Kaya ang aking pagsusulat ay laging nakatuon doon sa may realidad na aking naharap sa nakaraan. Bakit mahalaga pa rin ito makabayang panitikan, no? Lalo na sa post-Marcos era na sinasabi nga wala ng diktadura, na restore na yung demokrasya. Ano pa rin ang puwang nito at dahilan din kung bakit nananatili yung conviction mo sa ganitong klase ng panitikan? Ang pagsusulat ay gaya ng nabanggit ko earlier, ay laging bunga na naging karanasan ng individual na manunulat. No? Sa makatuwid, ang sinusulat ng isang author ay galing sa kanyang buhay na pinasok, buhay na pinagdaanan. At kung ang isang manunulat ay tapat doon sa kanyang naging karanasan, hindi niya makakatkat yung sa kanyang imahinasyon. Lagit-lagi ang kanyang pag-akda ay gagamit sa kanyang naging karanasan at gagamit sa kanyang hangaring maisulong sa kanyang buhay. Pero ano pa ang papel ng makabayang panitikan lalo na sa edad ng globalisasyon, malling, dominasyon ng Hollywood films sa ating popular imagination? Oo, napakahalaga sa akin precisely yung panitig ng makabayan na tawagin ang pansin ng mga mambabasa na sila ay nabubuhay sa isang partikular na lipunan at ang partikular na lipunan na ito ay may mga suliraning sumasaklaw
sa buhay ng isang individual. So, hindi maiiwasan ng isang manunulat na kanyang kalabanin ang bunga ng globalisasyon. Sa particular, sa kaso ko, nakikita ko na importante unang-una ang isang mambabasa ay maimulat sa katotohanan na siya ay nabubuhay sa isang lipunang ang nakararaming tao ay mahihirap at mangmang at iilan lamang ang mayaman at nakapag-aral. No? Sa ganung pangyayari, kailangan matulungan ng isang manunulat ang mga karaniwang tao na kilalanin ang kalikasan ng lipunang kanyang kinabibilangan. Bakit? Kasi sa ganung paraan, hindi siya magiging otomatikong kasangkapan ng mga naghahari sa lipunan. Ang isa pang katangian na nakilala kayo ay ang inyong pakikilahok sa hindi lamang bilang manunulat at yung klase ng individual na akda na sinusulat nyo, pero yung pakikilahok sa iba't ibang organisasyon at kilusan na nagtataguyod ng mas malawakang interes ng manunulat, kultura at masa. Maaari ba ninyong talakayin itong larangan ng inyong buhay na ito? Nabanggit na yung paksa kanina. Oo. Sa aking kaso, kinikilala ko na merong mga organisasyon na nangangailangan ng miyembro o pinuno na merong kakayahang humatak sa ibang tao upang pumanig sa isang partikular na pagkilos. So, dahil ganoon, ako nahahatak lagi sa iba't ibang organisasyon. Hindi dahil sa aking leadership qualities, kundi dahil sa aking dinadalang reputasyon bilang isang national artist. Pero ano na yung mga organisasyon na tulungan mong itatag, paunlarin, at yung napag-isipan mong maging bahagi? Siyempre, una nandun yung manunuri ng pelikulang Pilipino. No? Organisasyon ng mga kritiko ng pelikulang lokal. Nung magsimula kami, ang layunin namin ay akitin ang mga manonood ng pelikula na kilalanin ang kahusayan ng mga direktor na Filipino. At ang palagi ang tingin ko sa akin sa mga katangian, sa aking mga karangalang natanggap, ay kwento, kung magagamit ito ng mga organisasyon, sa akin, buong puso kong ibinibigay yung ganong paglilingkod sa kanila. Marami na rin kayong eskwelahan na pagturuan. Bakit ba napakarami? At ano yung mga naging papel ng mga eskwelahan nito sa inyo or naibalik nyo sa kanila? Unang-una, pagka nagsimula ako magturo sa Ateneo, nauna pa, nagturo ako sa isang girls' school, ang Holy Ghost College. Noon ay Holy Ghost, ngayon Holy Spirit na, no? So, nagturo ako sa Holy Ghost College bilang panimulang karanasan sa pagtuturo. Tapos, nagkaroon ng opening sa Ateneo, permanente, no? So, hinatak ako ni Rolando Tinyon na mag-apply sa Ateneo at natanggap ako sa Ateneo. Naglingkod ako sa Ateneo ng at least mga 10 years yata. Karaanon, sa UP. Nung ako mag-retire sa UP, pwede naman akong
magturo sa ibang universidad at ang De La Salle ang napuntahan ko. De La Salle dahil meron akong kakilalang nagtuturo sa La Salle at may kapangyarihan ako'y ipasok sa eskwelahan ngayon. Tapos nagturo naman ako ng isang subject lang sa UST. Ang UST kasi, nagsimula ako nung ako'y bumalik mula sa States, sa aking isipan, ako ay magiging isang UST professor. So nagpunta ko sa Dean ng Faculty of Philosophy and Letters. Halos, in so many words, tinanggihan niya ako at tinuro niya ako, pumunta sa graduate school, pagbili mo yung iyong subjects doon sa graduate school. So, ako naman, masama ang loob ko sa kanya. Kaya, nung magkaroon ng pagkakataong magturo ako sa Holy Ghost, nagturo ako sa Holy Ghost. Then, turo sa Ateneo. Meron ba kayong proyekto na balak isulat? Sa ngayon, binubuo ko yung aking yung libro ng aking mga dulang hindi pa nalalathala. No? Isang proyekto yan. Meron pa akong 4 na dula na hindi pa na-publish. Naitanghal na, pero hindi pa nalilimbag. So, isang proyekto. Sa pamproyekto ay yung aking salin sa wika Ingles ng Orosman at Safira ni Francisco Balagtas. At sa ngayon, pinako kong isasalin ko ang King Lear ni Shakespeare sa wikang Filipino para sa PETA. Yon ang mga nakabitin ko pang proyekto. Paano mo gusto maalala yan bilang manunulat? Sa akin siguro, guru ako, teacher. Ako isang teacher. Primarily. Whether I'm writing a play or writing a poem. It's above all, ang importante sa akin ay may mga estudyante ako na kinakausap tungkol sa panitikan, tungkol sa kultura ng mga Filipino. That's how I wish to be remembered as a teacher. Ang huli ko na lang tanong anong gusto mong sabihin o may papayo sa susunod pang mga henerasyon ng manunulat? Ang ipapayo ko ay magpakahusay sila, unang-una, magpakahusay sila bilang mga manunulat. No? Ibig sabihin, yung anyong kanilang gagamitin bilang behikulo para sa pagpapahayag ng kanilang kaisipan at mga layunin sa buhay, ay kinakailangan matutuhan nilang sinupin at maging napakahusay sila bilang makata, bilang kwentista, bilang mandudula. Ngayon, pagka meron ng pagpapasya yung manunulat na ito ang anyong aking gagamitin, kailangan kilalanin din yan na ang pagsusulat ay hindi para sa kanyang sarili lamang o para sa mundo, kundi para sa isang spesipikong lipunan. No? So, on the one hand, andun yung mastery ng craft. And second, yung pagbuo ng isang orientasyong nakatuon sa mga spesipikong problema ng lipunan ng kanilang kinabibilangan. So, maraming salamat, Pian, sa iyong panahon at mabuhay ka. Sa ika-21, kay Shane
aking kabiyak. Isalong na muna ang mga salita. Damitan ang talim ng lambot ng sutla. Kaarawan ngayon ng ating panata, panahoy bihisan ng dating hiwaga. Ang pinagdaanan ay muling landasin. Salitang sa apoy ay nagkakatalim, kahit ngayon man lang ating papurulin. Mga sugat natin, saglit pagbahawin. Malalim na iwa sa tuwing sinasalag, di man sinasadyay, may habiling sugat. Maigting na tinig sa ganing sambulat, bawiin mat hindi may nabuksang pilat. Ang tag-isa nati di naman digmaan. Ang katulad nito'y tila ang lakbayan. Landas mo't landas ko ay magkaagapay, minsay nagsasanga sa pinagkurusan. Di ko hinihinging si Ilin ang ngit-ngit. Lunurin na lamang bawat hinanakit. Kung payag ka sanang habaan ang tiis, ariing urian itong pagtatagis. Ang hinihingi ko'y sabay na landasin ng ating pag-ibig, ang sigwa at dilim. Ano man sigalot ang ating danasin, tanda ng pagtibay bawat pilat natin. Dalangin para sa batang grasa, sanlagok na tubig, sansubong kanin, kapirasong bubong, sambutil na asin. Apo sa itaas. Ito po ay dukhang dalangin na mamalibos ng kalingang sangkusing. Sa siyudad na ito, ng gabing maningning, ang tanging kanlungay sirasirang dilim. Nagbitin sa langit, pangaraping bituin, sana may mahulog na maigsing himbing. Gulanit na araw, susungaw sa umaga, babangon ang banal, magsisipagsimba, tatanga sa wala ang walang pag-asa. Apo Diyos sa itaas, dungawin mo sana.